Parang nararamdaman ko na yung ano niya, yung sipa niya, no, yung kick niya nung etong pangalawa. Yo, what's up mga tropa kong katikim. So ngayon, no, meron tayong iinumin na naman na bago nating titikman. Eto yung Paraiso Beer. Ayan, no, dalawang klase nga pala to, pero ang titikman muna natin etong Lakas, dahil yung isa, yung kanyang pangalan ay Big Honey. So nakikita nyo, no, dito sa isa nating camera sa GoPro, bumili tayo ng tig isang pares ng Lakas at ng Big Honey. So itatabi muna natin tong Big Honey na to, dahil lang titikman lang natin ngayon etong Lakas. So meron nga pala tayong pulutan dito, no, yung kangkong chips. I-unbox lang din natin ng mabilisan. Unboxing. Ito ang ating pulutan ngayon, kangkong chips, dahil sikat na sikat to, no. Kaya ito yung naisip ko na pulutanin ngayon. Etong kangkong chips nga pala, no, nagkakahalaga siya ng 100 pesos. Parang 120 kung hindi ako nagkakamali. Tapos etong Paraiso Beer natin, ang bili lang natin dyan ay parang around 50 pesos or 63 pesos bawat isa. Yan, goods na goods. Ito yung pulutan natin. So mamaya na to, titikman muna natin etong Paraiso Beer nga, no. Para sa hindi nakakaalam, etong Paraiso Beer, ang gumawa nga pala nito ay yung Asia Brewery. So ako medyo meron na akong idea dito sa Paraiso Beer na to, kasi napansin ko sa kanya dalawang klase rin siya, no. Bubuksan na muna natin. So mamaya ako na ikukwento, pero buksan muna natin to at amuyin muna natin talaga. Talagang familiar sa akin tong Paraiso Beer na to, no. To tell you honestly, pangalawang beses ko nang uminom neto, etong Paraiso Beer nung nakaraan, at tsaka kaya ko ito napili kasi talagang familiar sa akin yung lasa niya. Merong isang vlogger dyan na sabi daw niya etong Paraiso Beer daw ay parang Colt 45. Pero para sa akin, ang lasa netong Paraiso Beer ay yung Manila Beer. So salin muna natin, no. Solid yung amoy niya, mabango. Talagang, alam mo yung amoy talagang pagkabir niya. Pero ito na, no, sasabihin ko na sa inyo yung kung ano talaga sa tingin ko, no, sa experience ko sa mga lasa, no. Etong Paraiso Beer, yung Lakas at Big Honey, ay ito yung dating Manila Beer. So makikita nyo dito sa ating screen, ayan, ilalagay natin. Yung Manila Beer, meron siyang kulay red at saka meron siyang kulay green. Yung green, ayan yung parang light, at yung pula, ito yung medyo mataas-taas yung kanyang alcohol content. Kaya hindi ko makalimutan etong lasa netong Manila Beer nung grand opening or grand launching etong Manila Beer, no. Umattend ako dyan sa Santa Rosa, no. May concert Kamikasi, parokya ni Edgar. Talagang ang dami naming nainom kasi sobrang mura nung binibenta nila na beer, parang 20 pesos. Kaya talagang tumatak sa akin yung lasa netong Manila Beer na to. Kung makikita nyo yung kulay niya at saka etong kulay nung nasa screen natin, no, talagang halos same na same. Pero napansin ko sa kanya, medyo parang merong dinagdag na konting aroma, yung amoy niya. Medyo parang very light na pagkakaiba, no, kung hindi ako nagkakamali, no. So tikman na natin. Talagang hindi ako nagkakamali na parang feeling ko talaga ito yung dating Manila Beer. Kasi etong Manila Beer na to, na-phase out na siya. So hindi na itinuloy ng Asia Brewery yung paggawa niyan. Kung makikita nyo dito sa kanilang Wikipedia, ayan, no, discontinued na nila yung Manila Beer tsaka Manila Beer Light. So ngayon, baka itinuloy nila, parang tumitesting ulit sila ng bagong produkto. Ito nga yung Paraiso Beer at yung isa yung Big Honey, yung isa yung Lakas. Parang yung Manila Beer, no, yung pula at yung kulay green. So ginawa lang nila dito yung medyo mahina, yung light ng konti, ginawa nilang blue. Ayun, no, talagang masarap naman talaga siya etong Manila Beer, kasi talagang tumatak sa akin yung panglasa nito, no. Ito yung iniinom ko before. Medyo nare-reminisce ko, naalala ko yung mga jamming time namin. Sa lasa niya, to tell you honestly, nandun yung etong Manila Beer kasi dati. Ang pinaka nagustuhan ko dito, yung kumukurot-kurot sa dila, yung lasa, yung parang damang-dama mo yung parang pagkamalt, yung pagkamalt niya, no. So eto, medyo siguro iniba nila ng konti yung pero talagang nandun pa rin yung pagkaka-kick netong Manila Beer. Medyo matamis-tamis siya ng kahit papano. Meron siyang tamis, pero ang pinakagusto ko dito yung nag-aano sa dila mo, ng ramdam mo yung ano niya, yung kurot-kurot niya ng konti, pero hindi ganoon kakurot, no. Hindi siya mapait. Siguro yung pait niya, parang 2/5 lang yung pagkapait niya. Kasi malinam na, maano siya, malinam na, smooth siyang
sasabihin mong smooth siya, pero hindi siya kasing smooth nung Kirin Ichiban. May pagka-smooth din siya. Siguro ayun yung in-improve nilang formula dito kasi etong Manila Beer parang medyo, kung naalala ko, medyo may sabit-sabit yung inumin no? Basta talagang, hula ko talaga etong Manila Beer, eto na yung Paraiso Beer So nakalagay dito sa kanilang can, craft beer style. So yung craft beer style parang ni-research natin ng konti, no? Ayan yung parang nagbu-brew sila ng hindi ganun kadaming beer. Yung parang siguro eto trial lang muna to kung pumatok. Baka siguro damihan na nila yung kanilang produksyon. Pero masarap talaga siya, masarap. Siguro kung i-rate ko to, pasok din to sa number 4, no? 4/5 sa akin tong Paraiso Beer na kulay red. Mabango siya. Kayang-kayang inumin ng beginner kasi meron siyang pagkatamis. Hindi ganun kalakas yung kanyang amoy kahit na halos naubos ko na yung isa. So far so good. Sa tama naman niya kasi nga sabi dito no, lakas, Paraiso Beer lakas. Hindi siya ganun kalakas eh. Unlike nung parang nainom ko to dating kulay red na to, may kalakasan din talaga tong kulay red. Siguro, siguro kung time to time baka mas tumaas na yung alcohol tolerance ko no. Pero etong Manila Beer na kulay red na yan, talagang magugulat ka kapag ininom mo yan no. Ayan no, mababasa mo nga dito no, ayan no, 100% malt strong beer. Talagang magugulat ka, may kick talaga yung kurot-kurot sa dila etong Manila Beer. Pero siguro medyo in-improve nila dito sa Paraiso Beer. Pero may kurot may kurot talaga ng pagka Manila Beer. Sobrang layo sa Colt 45 sabi kasi nung isang vlogger dyan. Nakalimutan ko yung pangalan ng vlog niya pero pinapanood ko siya. Talagang ang galing din niyang mag-vlog no, kaya ako willing mag-vlog din ng mga beer dahil sa mga ganito, dahil din sa kanya, siya yung naging influence sa akin no. So far, matamis talaga. 4/5 sa akin tong Paraiso Beer. Kayang-kayang inumin ng beginner, lalo na yung medyo pasundot-sundot pa. Medyo may kamahalan nga lang siya ng konti. Parang 63 or 50 pesos sa mga supermarket. Bibihira mo siyang makita sa mga supermarket kasi nga, ayun nga, nakalagay sa kanya, craft beer style. Parang tinetesting pa lang nila kung papatok sa masa. So eto no, eto na yung controversial na titikman natin. Etong pulutan natin ngayon. Etong kangkong chips ni Mojica. Tignan natin kung masarap to. Sa halagang 100 pesos, no? Hindi ko alam kung sulit. Para siyang, alam mo yung Nova. Yung amoy niya. Parang Nova. Yan, no? Hindi ko naman first time makatikim ng kangkong chips. Pero, napakaganda nung pagkakaluto niya, no? Para sa akin, masarap. Masarap tong kangkong chips niya. Legit. Siguro itong kangkong chips na to, no, i-rate ko to ng 4.5 para sa akin, no, 4.5/5. Ang flavor nga pala na kinuha ko is spicy cheese. Sabi nila maalat daw, pero hindi naman siya maalat. Hindi ko lang alam kung yung ibang flavor, no. Pero para sa akin, tama lang yung alat niya, itong kangkong chips na to. Ganito pala lasa na ito. Kaso nga lang, medyo may kamahalan nga lang talaga siya para sa isang ganito. Medyo namamahalan ako sa presyo niya, parang 120 ata o 130 yung isang ganito. 120 grams siya, tapos yung presyo niya 130 pesos. Siyempre, what do you expect, no? Masarap siya, masarap, promise. Siguro medyo bababaan niya yung presyo, medyo mas goods, pero masarap. So mabalik nga tayo dito sa Manila Beer natin, no. Sobrang dami ng produkto nito ni Asia Brewery. So buksan na natin yung isa. So ang dami na rin yung mga diniscontinue na mga produkto. Namimiss ko talaga yung lasa na itong Manila Beer. Kaya nung natikman ko tong Paraiso Beer, talagang ayun yung pumasok sa isip ko na parang ito yung Manila Beer talaga, itong Paraiso Beer. Talagang ganun na ganun yung lasa niya. Although medyo, syempre sobrang tagal na rin nun. Medyo 2000 mga 2012 ata yun or mga 2011 nung una kong natikman tong Manila Beer. Medyo hindi ko na masyado ma-recall, pero talagang tumatak sa akin yung panglasa niya kasi sobrang dami kong mga tropa na pinagsamahan na ganyan yung ininom namin, no. Pero ito may katamisan, yun kasi parang hindi yun medyo matamis yung Manila Beer na yan no? Hindi ko na masyado din ma-recall, pero talagang lamang ang vibes ko na ito talaga yung Manila Beer dati. Talagang lamang na lamang yung vibes ko. So far so good para sa akin. Hindi siya ganun kalinaw yung kulay niya. Kung makikita nyo sa isang camera natin,
medyo cloudy siya ng konti, kasi hindi rin siya masyado ganun kalakas yung pagbula niya. Sa tama nung eto no, pangalawa na natin. Kung i-rate ko yung tamis niya, siguro yung tamis niya mga 3.5. 3.5, tapos yung pait niya siguro naglalaro sa 1.5 or 2. Over 5 yung mga yun ha. Tapos yung all in all na sarap niya para sa akin, no, 4 over 5. Yung bango niya, medyo ano lang, 3 over 5 lang yung bango niya. Hindi siya ganun kalakasan yung amoy niya. Pero drinkable, ayun ang pinaka-importante sa mga beer, no, yung drinkable. Kasi meron akong nainom dati, parang yung Tiger ata yun. Hindi ko masyado trip yung lasa, talagang, ewan ko kung nagulat lang ako doon sa lasa doon ng Tiger na beer. First time ko nakainom ng Tiger na beer, parang medyo nalakasan ako, no. Eto, goods na goods. So siguro next video, yung kulay blue naman yung titikman natin, yung Big Honey. Pero ito all in all goods. At saka itong kangkong chips ni Josh Moica, goods na goods din. Parang na ano na, parang nararamdaman ko na yung ano niya, yung sipa niya, no, yung kick niya nung etong pangalawa. Yun, nararamdaman ko na yung vibes. Meron talaga siyang pagkalakas. Pero yung mga nainom natin nung mga nakaraan, no, number 1 pa rin talaga sa akin si Kirin Ichiban. Number 2 sa akin si Asahi Dry. Siguro ito ay kakategory natin to ng number 3. All good siya, goods na goods sa presyo. Hindi siya ganun kamahalan, 50 or 60 ata siya. Bilang craft beer style, syempre parang subok-subok pa lang siguro nila to. Hindi pa ganun ka-massive yung market neto. Pero hopefully, no, sana mas makilala pa tong Paraiso Beer. Syempre, tangkilikin natin yung sariling atin. Sobrang goods naman, okay naman. Tingin ko solid ako sa natikman ko na to. Napakalinis nga rin inumin, pero hindi nga siya kasing smooth na itong Kirin Ichiban. Pero lumalaban, no? Lumalaban yung sariling atin, no? Dun sa Kirin Ichiban. Smooth nga siyang inumin. May pagkatamis talaga siya. Pagka na-try nyo, promise, medyo may pagkatamis siya. Ewan ko na lang sa inyo, no? Ginawa nga pala to dito, no? Sa may Cabuyao, Laguna, no? Nandyan yung Asia Brewery sa may Cabuyao, Laguna. So, tikman nyo na lang din. Nasa description yung link kung saan nyo gustong bumili. Magugulat kayo, no? Medyo may pagkatamis talaga siya. Ewan ko kung malalasahan nyo yung pagkatamis talaga. Medyo may tamis talaga. Ewan ko lang, mag-toothbrush kayo para malalasahan nyo yung tamis. Dito na natin tatapusin to, no? Kung chips, all goods, water spinach. Talagang controversial to ngayon, no? Dahil sa mga pinagagawa ni Josh. Pero itry nyo, spicy cheese. Para sa akin, all goods to, 4 over 5. Masarap. Medyo namahalan lang talaga ako sa presyo niya, 130. Pero worth it, worth it for the experience. Talaga, bibihira ako mag-ano na ito. Parang mauubos ko talaga to, no? So, yun lang. Dito na natin tatapusin to. Next video natin, Big Honey, Paraiso Beer. So, ayun. Bye-bye. Like, share, and subscribe.